Third person. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nakasalampak ang batang si Celine habang nakatulala at bumubulong-bulong. Halata dito na wala na sa katinuan. Bigla na lang tatawa at iiyak. Iikutin din itong buhok at saka magsasalita ng kung ano-ano. Hindi totoo? Saka hihikbi na parang baliw. Iiling-iling din ito. Titingin din ito sa paligid na akala mo may kinatatakutan. Bigla ring sisiksik sa isang dulot sa kabubulong-bulong. Sa tingin ko, kailangan na nating itapon ang babaeng yan. Baliw na. Hindi na natin yan mapapakinabangan. Inis na wika ng asawang babae. Namewang naman ng lalaki habang nakamasid sa batang si Celine. Parang dugyot ang itsura. Pulubi. Bagay nga na nabaliw na tuluyan. Wika pa ng asawang babae. Saan naman natin yan itatapon? Baling ng asawang lalaki. Eh di sa labasan, hayaan mo siyang magpagala-gala hanggang sa mapagtripan ng kung sino dyan. Magdusa siya hanggang sa kamatayan niya. Nainis na wika nito. Nang lumapit ang lalaki kay Celine, sumunod naman ang babae. Anong gagawin mo? Tanong nito. Nang hawakan na lalaki ang buhok ni Celine, napangiwi naman si Celine ngunit lalapan nito at bumulong-bulong. Natigilan sila ng tumingin si Celine sa kanila. Ngunit halata sa itsura nito na wala sa sarili. Ngumiti pa ito, ngunit kagading hihikbi at parang takot na takot. Hoy bata, huwag mo nga kaming dadramahan. Tumayo ka dyan at maghanap ng makakain namin. Kung hindi pa sasabugin kung ulo mo nitong baril ko. Pananakot na lalaki at saka tinutok nitong baril kay Celine. Ngunit napaawang ang bibig nila nang tumingin lang si Celine sa baril at hinawakan pa yun. Wala sa sariling tumitig doon at bumulong-bulong na naman. Napatayong bigla ang lalaki. Bumitaw ng mabigat na buntong hininga. Sabi ko naman sa'yo, baliw na yan. Sa mga nalaman niya, tsak na hindi niya matatanggap. Kaya natuluyang nabaliw. Inis na wika ng asawang babae. Tumalikod na ito. Sumunod naman ang asawa nitong lalaki. Paano natin yan itatapon? Tanong nito. Hay nako, isakay mo sa tricycle at pagkatapos iwan mo na doon sa labasan. Mababalitaan na lang natin na patay na yan. Sumapit ang gabi. Galit na hinablot ng lalaki ang braso ni Celine. Kita niya na wala na nga ito sa sarili. Sa maghapon ba namang hindi to kumain, hindi nito nagawang tumayo sa labas ng bahay kahit patirik na tirik ang araw. Nakayuko lang ito at nagsusulat-sulat at bumubulong-bulong. Kahit kinaladkad niya ito, wala pa rin tong reklamo at tumatawa at hihikbilang na parang baliw. Sa labasan tayo, wika nito sa tricycle driver. Makalipas ang ilang minuto, tinulak niyang batang si Celine sa labas ng tricycle. Tapos ng serbisyo mo. Good luck sa ilang araw na mabubuhay ka pa. At saka nito iniwan ng tuluyan ang batang si Celine. Nakasalampak naman si Celine, ngunit tumayo ito at nagpalakad-lakad. Humihikbi ito ngunit tatawa din. Pagkatapos nakangiti pa siya kahit naramdam niyang gutom sa tiyan niya. Kita niya na may mga palengke, maraming tindahan, paruot pa ritong mga tao. Hindi niya pansin ang mga taong nandidiri sa itsura niya, hanggang sa itaas niyang kamay na parang nang mamalimos. Ngunit nakangiti pa rin siya na parang wala sa sarili. Kung minsan tumatalon-talon pa siya. Oras ang lumipas. Umupo siya sa isang sulok, ramdam niyang matinding gutom. Ngunit walang magbigay sa kanya. Pansin niyang langon na pabalik-balik sa katawan niya. Nilalaro niya rin ang buhok at iniikot-ikot yon. Patay? May pinatay sila? Saka siya hihikbi. Hindi totoo! Ayaw ko! Ang mga binubulong niya sa sarili hanggang sa mapating siya sa may iba tong pagkain sa kanya. Mabilis niya itong dinampot at kaagad na kinain. Nagkakalampag pa ang kanyang mga paa. Tumangutango rin siya habang nakangiti. Magandang bata, nabaliw lang. Sino kayong mga magulang niyan? Bakit kaya nila hinayaan na maging ganyan ang kalagayan niya? Grabe, kawawa naman. Baka mapahamak yan dito. Gabi pa naman. Mga naririnig niyang salita. Wala sa sariling palinga-linga siya sa paligid. Masyadong madilim at wala na ring mga tao. Naglakad-lakad siya nang batuhin siya ng ilang bata at sabihang baliw hanggang sa makarating siya sa maliit na restaurant. Umupo siya sa labas, pasalampak at nagsulat-sulat na naman. Tumatawa pa siya ng malakas. Hoy baliw, umalis ka nga dito. Tinulak siya at pilit na pinapaalis sa labas ng restaurant na yon. Malas ka sa negosyo. Alis! Ang baho mo! Wala sa sariling naglakad siyang muli hanggang sa makita niyang malaking truck. Humagikik siya, tinakbo ang truck. Umakyat siya pa itaas at doon nagtatalon-talon hanggang sa may marinig siyang mga boses. Nakaramdam siya ng takot at sumiksik sa pinakadulot nagtago sa malaking karton na nandoon. Naglumikot din ang kanyang mga mata.
Naramdaman niyang gumalaw ang truck na parang may mga nilalagay doon. Sumilip siya ng bahagya habang nakangiti. Ang mga mata nitong wala sa sarili. Nataranta siya nang maramdaman niya na gumagalaw-galaw ang truck hanggang sa makita niyang papalaw yung sasakyan sa lugar na kilalalagyan nito kanina. Humagikik siya bigla at sumalampak. Humiga siya hanggang sa makatulog siya sa truck na iyon habang gumagalaw ito. May baliw dito! Doon siya naalimpungatan. Nakatunghay ang isang malaking lalaki sa kanya hanggang sa umakyat din ng isang payat na lalaki. Nagsumiksik siyang bigla. Naglumikot ang mga mata at bumulong-bulong na naman. Paano napunta yan dyan? Nang makita niyang binatukan ng payat na lalaki. Bakit akong tatanungin mo? Kayo naglagay ng mga gamit dito. Hindi niyo napansin? Singhal ng matabang lalaki. Napakamot ang lalaking payat. Paalisin mo yung baliw na yan. Baka ano pang magawa ko dyan? Lalo siyang nagsumiksik nang lumapit ang isang lalaki sa kanya. Patay? Sinong patay? Sambit niya. Pansin niya na tigilan ng lalaki. Hoy baliw! Bumaba ka nga rito kung ayaw mo masaktan sa akin. Bulyaw ng payat na lalaki. Nang bigla siyang umiyak ngunit tumawa rin ng malakas. Nagtalon-talon pa siya ni kinatras na lalaki. Langyang baliw ito. Sabi nang bumaba ka. Nang bigla na lang tumakbo si Celine at bumaba ng truck, naglakad-lakad siya. May minsan na napapatingin siya sa paligid, ang likot ng mga mata niya. Kaliwat kanan siya kung lumingon. Maraming tao, maraming nakatingin. May bumabato sa kanya at pinagtatawanan din siya. Panibagong baliw na naman, ang baho. Alis dito! Hanggang sa umupo siya malapit sa kalsada. Nagsumiksik siya tinaharang ang kamay dahil sa pambabato ng mga taong nagdaraan. Gutom na siya, kumakalam ng kanyang sikmura. Ilang beses siyang napalunok. Sambit niya habang nakanganga ang bibig at nakatingala sa langit. Nakataas din ng kamay niya na akala mo gustong hawakan ang nakikita sa itaas ng langit. Nabigla na lang siya humagulhol tapos sa tawa ng malakas. Sisigaw na parang galit sa mundo. Hoy baliw, tumahimik ka! Bigla siyang nagsumiksik na pare siya ng hawakan ng matabang babae ang buhok niya. Baliw ka! Ang ingay-ingay mo! At saka siya tinadyakan. Umalis siya sa lugar na yun napakaika-ika. Nang makita niya isang batang kumakain ng ice cream, nilapitan niya ito at inabot ang kamay. Nagulat ang bata ngunit hindi naman tumakbo. Akmang iaabot sa kanyang kinakain nito na may isang kamay na humablot sa bata. Anong ginagawa mo? Baliw yan! Napatras si Celine nang makitang masamang timpla na mukha ng isang babae. But mommy, she's hungry. Let's go. No mommy, kailangan natin siya mabigyan ng food. She's hungry please. Nagliwanag ang mukha na Celine nang itapon sa paanan niyang isang box. Sumalampak siya sa sahig at kaagad na binuksan ng box. Kinalampag niyang paa nang makitang pagkain yun. Next time, wag ka na makikipaglapit sa baliw ha. Mamaya saktan ka pa nila. Ang baho pa naman. She's not crazy, mommy. At saka napatingala sa Celine nang iabot sa kanyang mineral water ng bata. Nang mawala sa paningin niyang bata at mommy nito, doon siya napayukot lihim na lumuha. Sariwang luha na alam niyang mula sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang bibig habang kinakain ang pagkain hanggang sa dahan-dahan niya itong binitawan. At saka pinagtiklop niyang mga dalawang tuhod at yumuko saka humagulhol ng iyak. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maibsan ang bigat at sakit sa kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kung amoy mabaho ang katawan niya. Wala siyang pakialam kung nilalangaw na siya. Gusto niyang magalit, sumigaw sa galit, isigaw ang sama ng loob niya kung bakit nabuhay pa siya sa mundong ito. Kung ganito lang din naman palang mararanasan niya. Walang totoong mga magulang, nakagisna ng mga taong halos patayin siya araw-araw. Celine POV. Ilang linggo siyang nagpagala-gala sa kalsada, namamalimos araw-araw. Ngunit sa bawat araw na nagdaan, palagi rin siyang nasasaktan ng kapwa niya namamalimos. Kaya kung saan-saan siya napapadpad, makaiwas lamang sa mga taong nananakit sa kanya. Bato dito, bato doon, singhal dito, singhal doon. Iba't ibang masasakit na salitang narinig niya. Mabaho, nakakadiri, nakakasuka, nakakatakot at kung ano-ano pa. Walang araw na hindi siya naiiyak dahil sa bawat oras na lumilipas, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga naranasan niya sa inakalang mga magulang. Sobrang bigat at sakit sa dibdib habang naiisip niyang mga bagay na yon. At kung gaano siya naawa sa kalagayan niya ngayon, aaminin niya na wala siya sa tamang pag-iisip nang marinig niyang mga salitang galing sa inakalang mga magulang na hindi sila ang tunay niyang mga magulang, na pinatay ng mga itong kanyang totoong mga magulang at pinatay din daw ng mga magulang kung nag-iisang anak nila.
Sa libo-libong pagod, sakit ng buong katawan at kalituhan na dumapo sa kanya. Hindi niya matanggap ang mga pinagsasabi ng mga ito. Hanggang sa mawala nga siya sa sarili, bumalik lang ang kanyang katinoan nang marinig niyang batang nagbigay sa kanya ng mineral water na sabi nitong hindi siya baliw. Doon bumalik ang lahat-lahat kung paano siya araw-araw nasaktan ng inakalang mga magulang na halos patayin na siya. Sobrang sakit sa pakiramdam dahil sa kabila ng mga ginawa ng mga to, minahal niyang mga ito. Hindi niya iniwan ang mga ito sa pag-akalang ito ang mga magulang niya. Kahit pabugbog sarado siya ng mga ito, na kahit araw-araw siyang saktan, hindi niya magawang iwan ang mga ito. Dahil sa pag-aakalang ito ang mga magulang niya, at yun ang pagkakamali niya. Totoo ngang sinabi ng mga tao sa lugar nila na hindi siya anak ng mga ito. Lalo siyang napapaiyak sa isipin sana nakinig siya sa kaibigan niya. Pero wala na. Hindi niya alam kung magkikita pa sila ng kaibigan niya si Bernadette. Ngayon, pagala-gala siya, tinatanggap ang paratang ng iba na isa siyang baliw. Sa edad niyang 10 taong gulang, labis ang takot na nararamdaman niya, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Natatakot siya na baka mapahamak siya. Kaya ang ginagawa niya kapag dapit hapon na, naghahanap siya ng lugar kung saan hindi daraanan ng mga tao. Sa lugar na posibleng hindi siya makikita. Kahit na mabaho pa yan, tinitiis niya. Huwag lang siya makita ng kahit na sino, lalo na ng mga lalaki. Napabalikwas siya dahil sa isang panaginip. Muli siyang napaiyak dahil nabanggit na naman niya ang salitang mommy. Wala siyang magawa kundi ang umiyak at hilingin na sana buhay pa ang totoong mga magulang niya. At sana hinahanap pa rin siya ng mga ito. O sana makita siya ng mga ito sa kalsadang pagala-gala. Na sana mamukhaan siya ng mga ito. Pero naisip niya rin na bata pa lang siya. Nasa poder na siya na inakalang mga magulang. Kaya paano siya makikilala na totoong mga magulang niya? Hindi niya alam ang pangalan ng mga ito. Hawak-hawak ang tiyan habang nakating sa isang pagkainan. Magandang loob, maraming kumakain habang siya nakatanaw at naglalaway. Hey! Bigla siya napalingon. Napatras siya na makitang isang lalaki. Huwag kang matakot, hindi ako nagsalita nang makitang ngumiti ito. Bakit nandito ka? Nasaan ang mga magulang mo? Bigla ako napayuko. Gusto kong umiyak sa tanong nito. Akmang magsasalita ako na may biglang sumulpot na babae. Babe, anong ginagawa mo? Pansin kong pandidiri nito sa akin. Pumasok na tayo sa loob. Nagugutom na ako. Sabay hatak nito sa braso ng lalaki. Ngunit hindi natinag ang lalaki. Nang matulala ako na maiabot itong pera sa akin. Here, bumili ka ng pagkain mo, okay? Sabay ngiti nito. Babe, ano ba yan? Tara na sa loob. Bigla ako napatingin sa babae. Galit ang mukha nito. Dahan-dahan kong inabot ang pera. Salamat po. Bigla na lang ako napaluha. Pansin ko natigilan ng lalaki. Hey, nang hatakin ng babae ang braso ng lalaki. Sandali lang. Rinig kong wika ng lalaki sa babae. Bumalik to sa akin. Dito ka lang at bibilang kita ng pagkain at saka umalis kasamang babae. Ngunit hindi ko hinintay pang mga ito tumakbo na palayo. Natakot ako na baka kung saan ako dalhin ng mga to. Marami pa naman akong nakikita sa TV na kinukuha ang mga batang babaeng pagala-gala sa kalsada. Lumipas ang maraming araw habang patawid siya sa kalsada, nagsisigaw ang mga kapwa niya na mamalimos na isa raw akong baliw. Baliw! Baliw! Baliw siya! Sabay turo ng isa sa akin. Napaiwas pa ako nang batuhin ako ng mga to hanggang sa magsipagtakbo ang mga ito. Hi! Isang babaeng nakangiti. Wala ka bang kasama? Napaatras naman ako. Huwag kang matakot. Gusto mo bang kumain? Hindi pa rin ako nagsalita hanggang sa iabot sa akin ng isang plastic bag. At dahil sa gutom, kaagad ko tong kinuha at sumalampak na lang bigla. Hanggang sa matigilan ako sa pagsubo, nandun pa rin ang babae nakangiti. Salamat po. Nang yumuko ito, gusto mo bang mabilhan ng mga bagong damit? Bigla naman akong sumaya. Bibilhan niyo po ko? Nagliwanag ang mukha ko. Yap, sama ka sa akin. Bibili tayo ng mga damit mo para hindi ka na madungis. Bigla ako napatalon sa tuwa. Natatawa ako na naiiyak. Pansin ko natigilan ng babae. Masaya lang po ako. Tumangulang ito at pinagmamasdan ako habang kumakain. Ngiti-ngiti naman ako. Natigilan ako nang hayaan akong sumakay nito. Sakay ka na, medyo malayong pagbibilhan natin. Mabilis ako napailing. Hey, huwag kang matakot, okay? Hindi kita sasaktan. Bibilhan lang kita ng damit. Pero malayo, hindi na ako makakabalik dito. Nang tumawang babaeng nasa harapan ko. Gusto mo bang bumalik dito? Doon sa pupuntahan natin, walang mag-aaway sa'yo.
Bigla naman ako natuwa. Sa isiping walang mananakit sa akin sa pupuntahan namin, bigla ako napasakay sa sasakyan nito. Ang ganda! Bulalas ko habang nakatingin sa loob ng sasakyan nito. Ngunit natahimik din ako sa isiping mabahong sasakyan nito dahil siya mabantot kong amoy. Ngunit nakangiti pa rin ang babae. Nalimpungatan ako dahil siya ingay sa buong paligid. Bigla ako napaatras. Nagpalinga-linga sa paligid. Napaiyak ako dahil sa takot. Bakit parang mga baliw ang kasama ko? Nakasuot sila ng puti, tumatawa na mag-isa. Kumikilos na parang wala sa sarili. Napasiksik ako sa isang tabi hanggang sa mapaiyak na lang. Gustuin ko manghanapin ang babaeng nagdala sa akin pero hindi ko na magawang umalis sa kinaupuan ko. Natatakot ako sa mga kasama ko. Matatanda na sila. Pero bakit ako dinala ng babae dito? Hindi naman ako baliw. Napagkamalan niya ba ako na baliw? Nataranta ako na may pumasok. Hinawakan ako ng isang babae. Sandali lang po. Hindi po ako baliw. Niyak na wika ko. Bigla silang napatingin sa akin. Hindi po ako baliw. Paalisin niyo na po ako dito. Ayoko dito. Natatakot na wika ko. Ngunit nalaki ang mga mata ko na makitang may karayom silang nilabas. Parang injection. Huwag po. Hindi ako baliw! Makalipas ang 10 taon, tulala siya habang nakatingin sa mga sasakyang paroot parito. Nakaupo siya sa isang sulok habang tinitiis ang gutom. Sa edad niyang 20 years old, namuhay siya ng pagala-gala dito sa kalsada. Umaasa lamang sa mga bariyang ibinabato sa harapan niya. Mahabang bestida ang suot niya at may punit pa sa lilayan. Hinayaan niya lang na nakalugay ang mahaba ngunit malagkit niyang buhok. Kung minsan kapag umuulan, nagpapaulan siya hindi para magkaroon ng sakit, kundi upang malinisan man lang niya kahit papano ang sarili niyang katawan. Madalas siyang tumungo sa basurahan at doon naghahanap ng mga damit na tinatapon ng mga tao. Sa tagal ng panahon ang inilagi niya dito sa kalsada, natuto siyang maging matapang sa kapwa niya na mamalimos. Dumating sa punto ng buhay niya na nakikipag-away siya, nakikipagsabunutan, nakikipagsampalan. Huwag lang ng mga to na makuhang pera na binibigay sa kanya ng mga taong dumaraan sa kalsada. Kailangan niyang mabuhay kahit sa kakapiranggot na bariyang meron siya. Hindi mahalaga sa kanya kung payat siya. Ang mahalaga sa kanya ay nakakasurvive siya sa gutom kahit na papano. Isang beses sa isang araw lang siyang nakakakain dahil tinitipid niyang barya na meron siya para sa susunod namang araw. Napakurap siya nang marinig ang tili at nagsusumigaw na ginang. Bigla siyang napalingon sa kabilang kalsada. Kita niya kung paano humabol ang isang lalaki at kasunod nitong may edad ng babae sa lalaking may hawak-hawak na shoulder bag at mabilis ang takbo nito. Patungo to sa direksyon ko. Nasa kabilang kalsada kasi ako at tumawid ang lalaking sa tingin ko ay magnanakaw. Sa tagal ko ritong pagala-gala, mas maraming magnanakaw kaysa sa namamalimos. Luminga ako nang makita kong may kalakihang bato sa gilid ko, inabot ko yung tinintay na makalapit sa direksyon kong lalaki. Hinahabol pa rin ng ginang at kasama nitong lalaki na kasuot ng kulay puti ang lalaking magnanakaw. Saktong pagtapat nito sa kinupuan ko, bigla kong hinarang ang paa ko na siyang ikinadapa nito. Bigla ko tong dinaganan at pinagbugbog ang mukha nito upang hindi makawala. Nakatalikod naman ito sa akin habang nakaibabaw ako dito. Umalis ka diyang baliw ka! Papatayin kita! Sigaw nito sa akin, napasinghap ako ng malakas itong nakatihaya at itinulak ako. Ngunit hawak ko ng shoulder bag na kanina lang ay hawak nito. Akmang hablutin sa akin ng bag nang bigla ko tong ilayo. Nalisik ang mga mata nito, kulay pula pa naman. Binato kong batong hawak ko sa mukha nito. Bigla tong napahiyaw. Nahintakutan ako kasabay ng pamumutla ko ng dumuguyon sa parte ng mata nito. Walang hiya kang babae ka! Akmang tatadyakan ako nito at bibigyan ng suntok nang biglang may sumigaw. Subukan mo at sabog ang bungo mo. Bigla nitong naitaas ang kamay. Luhod! Doon ako napalingon sa likuran ko. Pulis! Inalalayan ako ng isang pulis. Doon naman dumating ang hinihingal na ginang at kasama nitong lalaki. Kaagad kong inabot sa ginang ang bag nito. Tinignan ako nito, ngunit nanatili ako nakayuko habang inaabot nitong shoulder bag nito. Kita kong kinuha ng lalaki na kasama nitong bag sa kamay ko. Salamat iha, wika na lalaki nakaputi. Lumayo naman ako tumabi, nakipag-usap ng ginang sa mga pulis, hanggang sa isakay ng mga itong lalaking magnanakaw. Napalunok ako't napaatras nang lumapit sa akin ng ginang. Nasa likuran lang nito ang lalaki. Umalis na rin ang mga pulis. Napakurap ako nang ngumiti ang ginang. Salamat sa'yo iha. Anong pangalan mo? Celine po. Nanginginig ang kamay ko. May takot sa puso ko sa isiping baka dalhin ako ng mga to sa lugar kung saan muntik na akong tuluyang mabaliw. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit nagpapalaboy-laboy ka dito?
Bigla akong napayuko. Uminit ang gilid ng sulok ng mga mata ko. Hindi ko po alam. Sabay kagat ng ibabang labi ng manginig yon. Hanggat maaari ayoko maalala ang mga nakagis ng mga magulang. Ilang minuto nang mapatingala ako. Hindi na kasi nagsalita ang ginang na nasa harapan ko. Nakatitig ito sa akin. Napayuko tuloy ako ulit. Gusto mo bang sumama sa akin? Bigla akong napatitig dito at kaagad na napailing. Napatras din ako. Hindi po. Ayoko po. Akmang tatakbo ako ng mabilis nang ako nitong tawagin. Hey, huwag kang matakot. Okay, hindi kita pipilitin. Kita ko may kinukuha to sa maliit itong shoulder bag. Hanggang sa malaki ang mga mata ko nang abutan ako dito ng papel na pera. At alam kong malaking halaga yon. Kahit na sabihin pang hindi ako nakapag-aral, sa kakanood ko ng television sa may mga malilit na tindahan, nalaman ko rin kung anong pagkakaiba ng bawat papel na pera. Nakaawang lang ang bibig ko habang pinagmamasdan ng magandang kamay nito na may hawak na pera. Here, kunin mo. Napatitig ako dito. Sa akin po yan? Hindi ko pa rin kinukuha. Baka kasi may kapalit, katulad na nangyari sa akin 10 taon nang nakakaraan. Yes, sa pagtulong mo, hindi birong nasa loob ng shoulder bag kong ito. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ito nakabalik sa akin. Ngumiti ito ng bahagya. Sa nanginginig na kamay, mabagal kong inabot ang pera sa kamay nito. Masaya ako na magkakaroon ako ng ganito kalaking pera. Makakakain na ako nito ng maraming beses at maraming araw. Maraming salamat po. Bigla na lang nangilid ang luha sa mga mata ko. Kaagad ko yung pinunasan ng maruming kamay ko. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ito umaalis. Nanatili lang itong nakatingin sa akin. Bakit po? Umiling ito sa kahumugot ng buntong hininga. Tumingin din sa kumikinang nitong relo. Salamat ulit, Iha. Aalis na kami. Ngumiti naman ako at saka tumango. Bigla akong sumigla sa isiping wala silang balak na kunin ako at dalahin sa lugar kung saan may mga taong totoong baliw. Babay po. Kumaway pa ako habang nakangiti. Tatalikod na sana ako nang tawagin ako nito. Celine, bigla ako natigilan. Sa tagal ng panahon, yun ulit ang unang beses na marinig kong sariling pangalan ko. At sa ibang tao pa. Minsan nga napapaisip ako kung yun ba yung totoong pangalan ko. Mukhang mabait ka naman at may mabuting puso. Gusto sana kitang alokin na tumira sa bahay ko. Doon makakakain ka ng maayos at masusuotan ng maayos na damit. Ang tanging gagawin mo lang, tutulong sa paglilinis. Marami kang makakasama doon at tsak na hindi ka malulungkot. Gusto mo ba yon? Kaagad akong umiling. Naalala ko na naman ang babaeng nagsinungaling sa akin. Ayoko po, masaya na po ako dito. Salamat na lang po. Naging malikot din ang mga mata ko. Baka bigla na lang akong kunin ng kung sino. Okay, mag-iingat ka. Maganda ka pa naman. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa'yo. Marami pa naman sa panahon natin ang mga lalaking nanggagahasa. Bigla akong napalunok. Nang hindi na ako umimik, ngumiti ito ng bahagya at sa katuluyan ng umalis. Nasundan ko na lang ang magandang sasakyan nito. Umupo ako at binilang ang pera na binigay nito. Bigla akong nagpapadyak ng paa nang umabot yun ng 5,000. Bigla akong tumingala sa langit, tinaas ang mga kamay. Thank you, Lord. Hindi ko maipaliwanag ang saya habang kumakain ng Jollibee. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Maliban doon sa binigay ng batang babae. 10 taon na nakakalipas. Hanggang sa mapakurap ako ng pumatak ang luha sa mga mata ko habang kumakain. Kahit na nakakain na ako ng ganito kasarap na pagkain, hindi pa rin talaga ako masaya. Paano nga ba naman ako sasaya kung ganitong sitwasyon ng buhay ko? Hindi ko kilala kung sinong totoong mga magulang ko. Kung totoo ba talaga napatay ng mga ito? Sino ba talaga ako at anong totoong pangalan ko? Hindi ko maiwasang maawa ng sobra para sa sarili. Sa tuwing nakikita kong malalaking screen ng TV sa itaas ng building at nakakita ng kabataan na pumapasok sa paaralan. Nangangarap din ako ng ganoon. Gusto ko rin matutong magbasa, magkaroon ng trabaho, yung may bahay na natutulugan at hindi pagala-gala dito sa kalsada. Aaminin ko naman na labis din akong natatakot tuwing gabit pa kami mga kalalakihan na maligaw at kung anong gawin na masama sa akin. Kaya nga sa tuwing sumasapit ng dapit hapon, naghahanap na siya ng lugar ng QL, posibleng hindi siya mapapansin ng mga taong nagdaraan. Tulala ako habang iniisip ang mga sinabi ng ginang. Totoo kayang sinabi niya? Gustuhin man niyang tumira sa sinasabi nitong bahay, ngunit natakot siya at baka nagsisinungaling lang ito. Ang natutunan niya sa buhay ay ang wag basta-basta magtitiwala kahit na kanino, lalo na't hindi niya kilala ang mga taong nasa paligid
at kumakausap sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.